gagawa tayo ng paraan para ma-share po natin itong ating kaunting inihanda, no? Muli po, ito inyong kapatid na si Brother Kenneth mula po dito sa Diocese of Pagadian, no? Kami po dito sa Pagadian ay wala pa po kaming obispo, no? At ang amin lang po ay apostolic administrator na si Archbishop Martin Humuwad. At pag ibisali niyo po, no, sa matatawag natin sa inyong mga panalangin na kami po ay mabigyan, no, ng obispo, no, sa darating na mga panahon upang kami po ay ano talaga, no, mas malawak, no, maging malawak po yung aming gagawin, no, lalong-lalo na sa pag-evangelize, no, sa ating mga kababayan, no. So sa punto at sa gabing ito ay ipapakita po namin sa inyo itong kaunting sagot natin, lalong-lalo na sa mga nanonood ngayon, at marami po yung nag-preach din po, no, lalong-lalo na sa tinatawag po natin na itong celebration po natin, no, sa araw na ito, celebration po ng tinatawag po natin na Valentine's Day. So ngayon po Valentine's Day, at marami po mga nag-share na sa social media na medyo hindi po makatotohanan, no, yung kanilang mga ginagawa, at hindi po makatotohanan yung kanilang isinishare din sa social media, at atin po itong bigyang linaw sa punto at sa gabing ito, mga kapatid at mga kaibigan. So teka lang ha, isi-share natin ang ating presentation. Pasensya po, ano, medyo nakakapapo tayo sa pag-share nito. Brother Zando, ipasa ko na lang sa iyo. Pwede na ba, Brother Zando? Basta ang Para ano? yung presentation ko, yung ano natin, PowerPoint, Brother Zando. PowerPoint? Teka lang ha. Yan. Teka. Dito. Nakita niyo ba itong naka-open, Brother Zando? Nakita na ba? Yes, kita naman. Ayan. So, yan po yung ating presentation sa gabing ito, mga kapatid at mga kapuntos. So, ito po yung ating tatalakay, no? Sapagkat iba't iba po yung mga interpretasyon ng ating mga kaibigan mula po sa ibang panampalataya, no? Selebrasyon ng Valentine's Day sa demonyo daw umano. So, ito yung kanilang isinisiwalat dyan sa social media, at bago yan, atin muna pakinggan po yung kanila pong mga mensahe, yung kanila pong pinagsasabi. Huwag na huwag kang magse-celebrate ng Valentine's Day. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang Kristiyano at galing sa Biblia ang pananampalataya mo. Sa video na ito ay malalaman mo kung ano ang nakatagong sikreto ng karumal-dumal at malagim na katotohanan patungkol sa Valentine's Day. Ngayon, alamin natin kung saan nga ba nagsimula ang Valentine's Day. Ang Valentine's Day po ay nagsimula sa isang pagan celebration. Ang fiestang ito ay tinatawag nila Lupercalia. Ang Lupercalia ay isa pong ancient Roman festival na sineselebrate tuwing February 13, 14, and 15. Nasa gitna po yung February 14, so 3 araw po ito. Isa po itong karumal-dumal na festival, napaka-violente at madugong festival. Masasabi mong hindi na talaga siya makatao. Una sa lahat, meron... Yan. Yun yung kanilang pinagsasabi, mga kapatid at mga kaibigan. So medyo mabibigat na argumento yung kanyang binabitawan. Unang-una, sinabi niya na ito yung kanyang maling turo na ating itutuwid sa punto por punto sa gabing ito. Ha? Sabi niya, karumal-dumal umano ang katotohanang dala, no, nito, mga kapatid at mga kaibigan. At ano yung mga karumal-dumal na katotohanan ng Valentine's Day? Sabi niya, ang Valentine's Day daw ay nagmula sa isang pagan celebration. So isang pagano umano itong selebrasyon, mga kapatid. At ang fiestang ito ay tinatawag umano na Lupercalia, na isang ancient Roman festival na siniselebrate bawat February 13, 14 at 15. So ito yung sasagutin natin. Ang pagdiriwang na ito ay nakasentro umano sa Diyos-Diyusan na si Lupercus. So
mayroong kasabihan kapag hindi po natin ito sasagutin, baka magdududa yung mga, o baka magdududa at mas lalo pa itong i-share ng mga kaibigan natin na anti-Catholic at sasabihin nila yung ating celebration ay pagan o pagan in origin. Itong celebration po ng Valentine's Day. At ang feastang ito ay atin umanong binigyang halaga itong Diyos-Diyosan na si Lupercus at ito tinatawag na Lupercalia sa isang ancient Roman festival. So itong mga argumentong ito ay sasagutin po natin, no, sa tulong po ng ating Panginoon sa punto por punto at atin din po itong klaruhin, mga kapatid at mga kaibigan. At una, sa ating narinig kanina o ating nadiskubrihan mula sa sa kanilang mga paraan, no, sa pag-preach, mga kapatid. Una, walang tinatawag na sources na ginamit. Ano yung sources? Walang libro ni isang libro na ginamit na magpapatunay sa kanyang pinagsasabi. So kung walang libro, sabi nga ng ating mga kamputlos dito, ito ay opinion lamang. Ito ay misleading na opinion na kung saan, kung pakinggan mo, mamislead yung publiko, lalong-lalo na yung mga Katoliko na hindi alam ano yung tunay na history sapagkat maling konklusyon yung kanyang ginamit at walang sources ni isa na libro na kanyang ginamit sa naturang akusasyon. Ano yung akusasyon? Ang akusasyong iyong Valentine's Day daw ay nagmula sa pagan celebration at ang sineselebrate ito ay Lupercalia, na ibig sabihin ancient Roman festival na sineselebrate ito February 14, 13 at 15 at ang pagdiriwang ito ay nakasentro umano sa Diyos-Diyosan na si Lupercus. So dito, kung tatapusin nyo yung kanya pong pinagsasabi, no? Magugulat ka sapagkat walang libro na ginamit. Itong kaibigan natin na nagpakilalang pastor dyan sa social media. Hindi po yan salungat sa Biblia sapagkat sinabi na po ng banal na kasulatan na meron talagang mga tao na ganyan sila kung magpipreach. Sabi ni San Pablo sa Galatia 1:8, subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo na magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Sinabi namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon. Parusahan nawa ng Diyos ang sinumang mangaral sa inyo na magandang balita na naiiba kaysa tinanggap ninyo. Hindi din po siya gumamit ng mga verses na makakatulong na magpapatunay na itong Valentine's Day celebration ay pagan in origin. Now dito tayo sa history. Sapagkat wala siyang ginamit na isang libro, so gagamitin natin itong historical evidences na mabasa po natin dyan sa internet. Ano ba itong Valentine's Day? Sinabi na po ito kanina, no, ng ating kapatid na si Brother Angel at klaruhin lang po natin itong tinatawag nating argumento ng pastor na ito sa kanya mismong argumento at dito sa history. Ano yung sinabi dito? Ano yung Valentine's Day? Origins of the Valentine's Day. Mababasa po ninyo yan sa internet, mga kapatid at mga kaibigan. Thanks to St. Valentine's reputation as a patron of lovers, he became synonymous with romance. In the late 5th century AD, Pope Gelasius I eliminated the pagan celebration of Lupercalia and declared February 14 a day to celebrate the martyrdom of Saint Valentine instead. So mga kapatid at mga kaibigan, dito pa lang sa isang ginamit natin na ebidensya ukol sa origin ng Valentine's. Hindi po ito original. Ang origin tinatawag ni nagsimula. Saan nagsimula itong Valentine's Day celebration? Sinabi dito, St. Valentine's reputation as a patron of lovers, he became synonymous with romance, and the late 5th century AD, Pope Gelasius I eliminated. Ano ba itong eliminated? No, tinapos itong pagan celebration of Lupercalia at ang February 14 day to celebrate the martyrdom of Saint Valentine, mga kapatid at mga kaibigan. So, dyan pa lang, sa isang matatawag natin na credible source na ating binasa, ang tanong, Valentine's Day daw ay nagmula sa isang pagan celebration? Hindi.
Sinabi dito sa isang history, tinapos ng selebrasyon ng Valentine's Day, ang kapistahan ng martyrdom ni Saint Valentine, itong tinatawag na Lupercalia na celebration ng mga pagano. So, hindi siya in line na magkasing katulad yung selebrasyon, kundi dalawang selebrasyon siya, yung selebrasyon ng mga pagano at selebrasyon ng mga Katoliko, ng mga Kristiyano, na ngayon ay ating bigyang pansin ang ginawang martyrdom at tinatawag nating sakripisyo ni San Valentino. Sinabi na kanina ni Brother Angel, sino ba itong si Saint Valentine? Gamitin din po natin ang history na ito. There are several legends surrounding the life of Saint Valentine. The most common is that on February 14, during the 3rd century AD, a man named Valentine was executed by the Roman Emperor. So pinatay siya sa Roman Emperor na si Claudius II after being imprisoned. Napriso siya, no? At assisting persecuted Christians and secretly marrying Christian couples in love. Kinakasal niya yung mga hindi kasal sa kanyang kapanahunan, kaya nagalit itong emperor na si Claudius II. So kahit paman nakapreso si Saint Valentine, hindi nakapreso ang pananampalatayang Katoliko. Patuloy niya itong ipinaglaban by his deeds and by his words, kung saan kahit siya ay papatayin, no? Ay siya ay nanatiling tapat sa pananampalataya at siya ay binigyang parangal ng ating simbahan sapagkat hindi po kinalimutan ng ating simbahan ang sakripisyo ng bawat isa sa atin, no? So dito mga kapatid at mga kaibigan, ito yung tunay na history, hindi yung history ng ating nakikilalang pastor kanina na ating narinig. Ano ba itong Lupercalia? Dito tayo sa Britannica. Lupercalia, ancient Roman festival that was conducted annually on February 15. Hindi pala February 14. Ito namang pastor na ito, no? Ganito ba talaga mag-research sa itong mga kaibigan natin? Sabi niya kanina, ito umanong Lupercalia, isang ancient festival, Roman festival, February 14 umanto. Bukas pa pala ito. No, hindi pala ngayon. February 15 under superintendence of Corporation of Press called Luperce. No, ito mga kapatid na mga kaibigan, ibig sabihin sa pizza pa lang bagsak na. Paano nag-celebrate tayo ng Lupercalia? Ang Lupercalia pala na celebration bukas pa February 15. Yung Valentine's Day, ngayon natin isinelebrate mga kapatid at kaibigan, therefore magkaiba. Magkaiba, no? So, ito siguro ang dapat nating pagtuon ng pansin, lalong-lalo na sa mga kaibigan po natin na mga parating umuusig na talaga, no, sa simbahan at wala namang mga references na ginamit. Anong pizza nito? February 15. Ang celebration natin, February 14. Ayon sa history ng ating ipinakita ngayon, mga kapatid at mga kaibigan. So ganito talaga mag-mislead itong mga preacher, no, na dapat natin itong sasagutin. Kaya pasalamat po tayo sa punto por punto na ganito yung eagerness ng ating mga kasamahan na sagutin ang ganito mga paninira sa social media. Una, tandaan natin na mayroong kaibahan. Walang Katoliko ang nagdiriwang ng Valentine's Day para ipagdiwang ang Lupercalia. Meron bang Katoliko na nag-celebrate ng Valentine's Day at pinagdiriwang din natin yung Lupercalia? Wala, ni isa. Ang St. Valentine's Day, ang araw ngayon ay patungkol sa pagdiriwang ng pag-ibig at paalala na ginawa ni St. Valentine sa ngalan ng pag-ibig. Hindi ito patungkol sa pagsamba ng Diyos-Diyosang pagano na sinabi niya kanina na yun umano ay ginawa ng mga Katoliko para sa Diyos-Diyosang pagano. Ano yung pangalan ng Diyos-Diyosang pagano? Babalikan natin. Itong si Lupercus. Meron ba mga larawan ni Lupercus sa selebrasyon natin ngayon? Wala. Kundi ang mga larawan, ang mga pictures, ang mga history na kumakalat sa social media ngayon, larawan ni Saint Valentino. Kung ang ginawa, no, mo tuwing Valentine's Day ay sumamba ka sa Diyos-Diyusan na si Lupercus, nag-alay ka ng hayop, isang ritual,
Iyon talaga yung kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Iyon talaga yung ipinagbawal, iyong tinatawag na Lupercalia. Wala naman tayong selebrasyon ng Lupercalia. Ang selebrasyon natin ay Valentine's Day. Hindi yan mababasa na meron tayong selebrasyon na Lupercalia sa liturgical calendar ng simbahan. Hindi mo yan mababasa, mga kapatid at mga kaibigan. So magkaiba itong ancient Rome celebration at itong selebrasyon natin ng mga Kristiyanong Katoliko, mga kapatid, itong Valentine's Day. So dito tayo sa kanilang mga objections, no? Atin itong babasahin, itong mga kanilang objections, mga kapatid at mga kaibigan, no? Marami kasi yung mga magsasabi na yung selebrasyon umano natin ay remnants ng pagan custom, no? Itong pag-celebrate ng Lupercalia. Hindi po, no? Klarong-klaro po na sinasabi dito, there is no evidence of any link between St. Valentine's Day and the rites of the ancient Roman festival despite many claims by many authors. No? Maraming mga nagsasabing mga historian pero hindi talaga lumusot yan sa mga history na tinatanggap, mga kapatid, natin ngayon, lalong-lalo na sa mga historical books, kundi mga merely opinion lamang po yan. Wala po yung ebidensya na itong Valentine's Day ay in line ng ancient Roman festival, kundi magkaiba po. At tinapos natin, hinarangan natin itong selebrasyon ng pagan sa ating selebrasyon po ng Valentine's Day. Lupercalia survived the initial race of Christianity and but was outlawed. Ibig sabihin, banned. Ibig sabihin, tinapos. It was deemed unchristian at the end of 5th century. So, ibig sabihin, unchristian itong Lupercalia. When Pope Gelasius declared February 14, Valentine's Day. So, ito yung sources natin. Ibig sabihin, mga kapatid, binan ito ng panampalatayang Kristiyano. Pero sila, pilit nilang ipinapasok na itong selebrasyon umano natin ay kaakibat ng Lupercalia na selebrasyon, which is, mga kapatid, hindi po yan totoo. Wala po yang katotohanan base sa mga historical evidence. Tanong natin sa mga anti-Catholic siguro na dapat nilang sagutin. Una, saan sa history o standard references na ang Valentine's Day ay isang pagan tradition? Yan siguro yung sasagutin nila. Saan ba sa mga standard references o sa Biblia, kasi Bible alone sila na itong Valentine's Day ay isang pagan tradition o pagan origin itong Valentine's Day? No? Challenge natin lang sa kanila. Pangalawa, paano naugnay ang Valentine's Day sa paganism? The fact that the pagan festival Lupercalia is traditionally celebrated February 15, but itong Valentine's Day, February 14. In fact, ang pizza pa lang, the dates 14 and 15, hindi siya mag-coincide. Hindi siya the same. So, big sabihin, meron talaga silang pilit na gustong ipasok, mga kapatid at mga kaibigan, para lang sa kanilang sariling kapakanan. Hindi yung welfare ng buong pananampalataya na dapat i-preach, kundi welfare sa sarili lamang, mga kapatid, para siraan yung simbahang Katoliko. No? Challenge natin lang sa kanila, saan sa history standard references na itong Valentine's Day celebration ay isang pagan tradition o isang pagan origin. Pangalawa, paano nila ma-reconcile ito? February 15 itong Lupercalia, but celebration natin February 14. Hindi coincide. Ganyan, no? Ganyan mabibisto at mabubuko itong mga kaibigan at mga kapatid natin. Look at February 14. Sinabi na ito kanina ng ating kaibigan si Brother Angel, ating kapatid. Date of modern Valentine's Day is simply based on feast of day of Saint Valentine, who was martyred, was killed due to faith, dahil sa pananampalatayang Katoliko. Wala pa sila nito Wala pa mga protestante dito. 2nd century pa ito Kaya, bakit hindi sila nag-celebrate? Wala pa naman sila dito. Hindi naman nila kasama si Saint Valentine. Kaya, kumukuha lamang sila ng mga maling sources o walang sources na kinuha para laitin ang ating selebrasyon. Pero mga kapatid at mga kaibigan,
Bakit hindi sila nag-celebrate? Kasi hindi nila kasama si Saint Valentine. Wala silang karugtong. Wala pa sila sa 2nd century. Ang nandyan sa 1st century, 2nd century, yung simbahan ng simbahan Katoliko. Kaya hindi sila makapag-celebrate. Napakasimple, no? Ng interpretasyon. Bakit wala silang celebration? Hindi nila kasama si Saint Valentine at hindi nila karugtong at wala pa sila sa 2nd century, mga kapatid at mga kaibigan. Bakit ba hindi sila gumagamit ng mga history? No? Yun nating sasagutin din po. Pero sinabi ni Brother Angel kanina, ito yung turo ng ating simbahan, mga kapatid at mga kaibigan, no? Na dapat nating pagnilayan. Itong Catechism of the Catholic Church number 2353, fornication is a carnal union between an unmarried man and unmarried woman. It is gravely contrary to the dignity of persons and of the human sexuality, which is naturally ordered to the good of his spouses and the generation of education of the children. Moreover, it is grave scandal when is corruption of the young. Ibig sabihin itong fornication, mga kapatid, itong premarital sex, mga kapatid, isa talaga itong kasalanan. At nakakabahala sapagkat sa survey na lumalabas sa Pulse Asia, marami sa Pilipinas na mas gusto nila na live-in lang compare sa kasal. Dapat ito yung ating itakil sa social media, no? Na mga kung tunay sila na richer, ito yung itakil nila. Paano ma-change itong mind ng ating generation ngayon na gustuhin lamang nila na live-in compare sa wedding o itong kasal o marriage. No? So, dapat dito tayo magkakaisa. Paano ito maibsan itong napakataas na survey na halos 56% ayon sa Pulse Asia na lumabas na survey. No, nakakabahala ito, mga kapatid at mga kaibigan. Pero nanatili itong turo ng ating simbahan, no, na dapat natin pagnilayan at dapat natin isiwalat. Bakit nga ba sa mga preachers natin, na mga kaibigan, putak na ng putak, wala namang ginagamit ng mga history? Klaruhin natin, bakit wala silang ginamit na history? Ano ba itong history? Bakit hindi sila gumagamit ng history? Bakit ayaw nila ng history? Ang Latin nito ay tinatawag itong historia. Ibig sabihin, narrative of the past events. Itong history. Bakit sila hindi gumagamit ng history? Kasi hindi nila gusto na tututok tayo doon sa past events. Ano ito sa Greek? Tinatawag itong historia din. Learning or knowing by inquiry. Bago po nakasulat sa isang libro o bago po yan nasusulat sa isang credible na tinatawag nating aklat, merong tinatawag po tayong historiography. Ano yung trabaho ng historiography? Itong historiography, ito yung study of the methods used by historians in developing history. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng maging historian kung wala kang background nitong historiography. Merong methods na gagamitin ng mga historians sa naturang history. Hindi itong sinabi ni Pastor na story lang, hindi talaga history. At meron tinatawag na academic discipline, method and academic discipline. So bakit sila hindi gumagamit ng history? Klaruhin natin. Sapagkat sa history, meron tinatawag na primary sources at secondary sources. Bakit hindi nila mababasa na itong Valentine's Day ay pagan in origin? Sapagkat wala silang sources na magagamit. Ano itong primary sources? Primary sources provide first-hand testimony, evidences concerning a topic under investigation. Example, itong relics. Example, itong mga artifacts. Bakit tayo may fiesta ni Saint Valentine? Sapagkat meron tayong relics. Meron tayong artifacts. Meron tayong original documents and manuscripts, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya yan nakasulat sa history kasi merong tinatawag na primary sources na kinuha ng mga historian. Doon sila nakatutok. At meron tayong tinatawag na secondary sources were created by someone who did not experience firsthand. Tayo, hindi tayo naka-experience ng firsthand information. Kaya merong secondary sources.
as secondary sources interprets and analysis primary sources. Kung ano yung nasa primary sources, yun yung nakarga sa secondary sources, gaya ng mga aklat, gaya ng mga historical books po natin ngayon. At bago po yan na i-publish, meron pang dalawang paraan, tinatawag na internal criticism at external criticism. Ano yung internal criticism? Kung talaga bang history ba talaga o merong opinion na nakasulat dyan. Yung internal criticism, gaano ka-authentic yung nasusulat, yung mga ebidensya na kanyang nakuha. Bakit hindi sila makakita ng history na nagsasabi na yung Catholic Church founded by man, yung Catholic Church founded by a certain Juan de la Cruz, o a Catholic Church nagmula lang sa ilang century, o yung tinatawag din nating fiesta ni San Valentino nagmula lang sa mga pagan? Bakit hindi sila makakita? Sariling opinion lang. Dahil walang historian na nagsusulat dyan, sapagkat ang historian ay merong tinatawag na academic discipline at kumukuha sila ng sources, primary and secondary sources, mga kapatid at mga kaibigan, gaya ng relics at artifacts. Kaya meron magsasabi na, pastor, sinabi ni Pastor Bacalaris, bias yan. Kasi yung history Katoliko yung contributor. Yan yung kanilang claim, mga kapatid at mga kaibigan. Bakit mayroong historians? Dahil facts cannot speak themselves. Yung artifacts, yung tinatawag natin na evidences, artifacts, original documents, manuscripts, mga relics, hindi yan maka-speak. Facts cannot speak themselves. So merong mga historian. Ano itong historian? He is a person of his own who is influenced by his own context, ideology, and education. Ang historian, mga kapatid at mga kaibigan, posibleng ma-impluwensyahan siya sa kanyang research. Kahit meron siyang subjective way sa pag-research, meron siyang sariling pananaw, pero nakatuon siya sa method ng pag-research, hindi sariling interpretasyon, merong historical facts na nakakaapekto sa kanya, at yan yung kanyang isinulat. At merong mga history, merong tinatawag natin na criticism, merong mag-research din kung paano naging proseso ng iyong research. So yun yung kahalaga ng history. Bakit galit sila sa history? Dahil Katoliko daw contributor? Dahil posible na yung personal na historia na yan na-influensya sa kaniyang nakitang katotohanan. Alam nga naman, pag mabasa mo, ito parang Valentine's Day ay Christian celebration pala ito. So sinulat niya at posibleng ma-influensya. Posibleng maging bahagi siya sa celebration sapagkat alam niya na sa kanyang pag-research ay, mga kapatid, may proseso at totoo yung kanyang research. Tanong natin, bakit walang researcher o bakit walang historian na nagsabi na itong Protestante founded by Christ? Bakit? Walang historian na nagsabi na itong mga Protestante ay tatag ni Kristo. Bakit? Sapagkat walang sources, mga kapatid. Hindi nila makikita sa mga sources na Protestante ay nagmula kay Kristo, at ang sources nila, mga kapatid, ay hindi makikita. Therefore, yung mga kaibigan natin mga Protestante, doon na lang magsasabi, bawal ang history, Biblia lang. Bakit? Sapagkat hindi tutugma sa kanilang panampalataya ang history, dahil ang history ay makakatulong pala sa atin gamit ang mga sources. Kaya medyo lang ito, medyo tinatawag natin na malabo ito. Pero meron tayong tinatawag na historical methodology, historical research. Itong historical research, mga kapatid at mga kaibigan, despite the fact that historians cannot ascertain absolute objectivity, the study of history remains scientific because of the rigor. Ano yung rigor? Ibig sabihin, yung parati, constant, na kanilang pag-research, mga kapatid at mga kaibigan,
constant of the research and methodology that historians employ historical methodology. Comprises certain techniques, merong techniques and rules that historian follow in order. Merong historian na meron silang pina-follow sa rules properly. Utilize sources, itong sinasabi ko ganyan, itong mga sources, and historical evidence in writing history. Certain rules apply in the cases of conflicting accounts. So kung mayroong konflikto, sinabi dito na itong Valentine's Day ay mula sa origin ng pagano at meron ding posibleng magsasabi na ito ay mula sa tinatawag natin Christian celebration. Merong konflikto sa account na yan. Mas lalaliman nila yung kanilang pag-iimbestiga kung valido ba yung historical evidence na yan. Wala silang mabasa na valid historical evidence na itong ating selebrasyon ay mula sa pagano. Kaya kung makikita po ninyo, yung mga debater po ng mga iba't ibang protestante, ayaw ng history. Kasi ang history ay talagang mapapakinabangan. Kaya sabi na isang tinatawag natin na obispo, no? Yung Katoliko na paraging mag-research at paraging tatanaw at babasa ng history, hindi talaga yan maging protestante. At yung mga protestante ay parating mag-research at magbabasa ng history, posibleng maging Katoliko. Pero yung mga Katolikong ayaw sa history, posibleng maging protestante. So very useful para ang history, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya sa sinabi kanina ng naturang mga ngaral, hindi niya ginamit ang history sapagkat walang sources. Ibig sabihin, walang katotohanan. So let us celebrate. Selebrasyon ng ating simbahan, itong Valentine's Day, base sa mga sources, base sa mga historians, ito ay ating selebrasyon, pagbibigay pugay sa Panginoon na ginamit niya by His grace na naging martir itong si San Valentino. Merong mga ikinasal. Kaya ang ating simbahan ngayon, patuloy na nagsabi, merong libreng kasal sa mga parokya. Merong libreng kasal bawat taon. Bakit? Sabagat gusto ng simbahan, mga kapatid at mga kaibigan, na yung lahat ng mga Katoliko, lalong-lalo lang yung mga naka-live-in ngayon, na hindi pa pwedeng maglinya sa kalawatan, sa lalong-lalo Santos na Misa, pwedeng mag-attend pero bawal pa, no? Bawal sila na lilinya, no? Diyan sa Eucharist. Bakit? Sapagkat bawal sila na kukuha, no? Lilinya, kakain sa banal na katawan ng dugo ni Kristo sapagkat hindi pa po prepare yung kanilang sarili. So ayan, sana ay makatulong po itong ating kaunting presentasyon, mga kapatid at mga kaibigan, sa gabing ito. Sa muli po, ito inyong kapatid, si Brother Kenneth Bustamante. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.